So glory to God. Malapit na ang ating ika-36 na taong anibersaryo. At huwag natin kakalimutan ang susi ng tagumpay. Number 1 ay nasa ating sama-samang pagsunod sa utos ng Diyos. Let me repeat. Ang susi ng ating tagumpay para sa karangalan ng Diyos ay ang ating sama-samang pagsunod o corporate obedience. Number 1, sa larangan ng pananalangin. Manalangin po tayo ng gusto, nabigyan tayo ng isang pagtitipo na walang kagaya, isang karanasang hindi pa natin nararanasan, isang tanawing hindi pa natin nakikita, isang patotong hindi pa natin naririnig, at isang bisitasyong hindi pa po natin nararanasan kahit minsan na mahirap nating makalimutan. Ikalawa, sama-sama nating pag-aayuno. Napakahalaga nito. Yung isang panalangin ay makapangyarihan. How much more kung sama-sama tayong mananalangin? That is so powerful. So powerful. Ikatatlo, ang ating sama-samang pagbibigay. Magpatuloy po tayo sa pagkakaloob. Marami pa po tayong dapat gawin. Do not limit God. Yamang ang biyaya po natin ay walang limitasyon. Ang Diyos ay nagpasya na i-cancel ang mga utang ng bawat isa. Ito'y ginawa niya na nung tayo nanalangin nung linggo. At expect natin ang biyaya ay sumaati na, ang umaapaw, nakasagana na yung nangyari na. At ika-4, mag-imbita po tayo as many as we can. Gamitin natin ang ating mga Facebook. I-like you to share ang ating mga panawagan. Mag-distribute tayo ng brochure. Mag-message po sa inyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, kapatiran, kakilala sa Panginoon, sino pa't marami pa here in abroad. At ika-5, expect to receive your miracles. Because God, the Christ, who performs wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted, is waiting for you there. So thanks be unto God who gives us the victory because of our corporate obedience. And thanks be unto God who answers our prayers. In Jesus' name, the God, the Christ, who perform wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted.